Lesson number 2 naman is the grand design of success. Ano bang ibig sabihin pag grand design yung sinasabi? Simple lang. Kapag meron tayong formula for success, paano ba natin to isa-summarize? Di ba? Hindi ulit sa akin to nanggaling. Pinagsama-samang knowledge ulit. Nakakita ako ngayon ng pattern from the different seminars, different books na encounter ko. Tinignan ko yung pattern and this is what I came up with in relation sa network marketing. Sa grand design ng success, meron tayong 3 bagay na tinitignan. Number 1, principles. Principles. Pangalawa, ito yung tinatawag nating skills. And sa next is yung tinatawag nating results. Now, ano ba yung relationship nito pagdating sa ginagawa natin as network marketers? Simple lang. Lagi tayo nagsa-start sa principles. Bakit? Ano ba yung principles? Ang principles, yung mga universal truth natin dito sa mundo. Ito yung mga bagay na pwedeng i-predict yung results. Bakit? Whether we like it or not, principles are working. No? Whether tanggapin natin sa mundo or hindi, gumagana ang principles sa buhay natin. Ano bang ibig sabihin nun? Kunwari lang, ganito. An example of principle is honesty. Tama? Honesty. Bakit ko sinabing ang principles kayang i-predict yung results? Ganito. Pag ang isang tao honest, tama? Naniniwala siya sa prinsipyo ng honesty, tingin nyo, pag siya nag-sales, gumamit ng skills niya, ng sales, magre-reflect ba yung honesty? And pag nag-reflect ang honesty sa kanya, what do you think will be the result? Will it be good? Good. Good. Pwedeng sabihin natin na yung good boys finish last, pero hindi pa rin eh. At the end of the day, 'di ba? Kahit na sabihin nilang may nauna sa iyo dahil gumagamit sila ng dirty little tactics, after how many times or palipasin mo lang, sigurado yung taong nabuhay gamit ang prinsipyo versus yung sa mga taong hindi, in the end, they will win pa rin. Do you believe? Yes. Another example, bravery or being courageous. Being courageous is another principle. Ito yung, kumbaga, matatakot ka ba na lumapit sa isang tao para kausapin? O magiging courageous ka? Again, balikan natin. Pag courageous ka, yung principle na pinaniniwalaan mo, sinasabi mo sa sarili mo, I'm a courageous person, do you think yung skills mo magre-reflect yung pagiging courageous mo? Di ba? And pag courageous ka, yung result mo, anong mangyayari? Maganda, pangit? Ganda. Maganda. That is the grand design of success. Saan mo pa ito magagamit sa parts ng buhay mo? Simple. Kunwari, may tao kang kinakausap, lahat ng naririnig mo sa kanya, negative na lang. Di ba? Eh, ang prinsipyo mo, inspiration. What if powerful inspiration ang pinaniniwalaan mong prinsipyo? Di ba, kahit na yan, negative ng negative ang sinasabi sa'yo. Pero naniniwala ka na isa kang powerful inspiration that will serve as your shield. Bakit? Yung skills na pinapakita mo sa tao are genuine. Kasi pag binaliktad mo, inuna mo yung skills bago prinsipyo, ano mangyayari? Parang tinatawag natin na plastic. Orokan. Parang yung ganito, nakikihalubilo ako sa inyo as a networker, hindi dahil mahal ko kayo, kundi dahil sinabi nilang ngumiti ako. Ba, yun ang baliktad. Ang plastic. Pero dahil, pag binaliktad natin naman na inuna natin yung principle, sinabi natin, ikaw, kinlaim nyo, sinabi natin na bawat isa sa atin, loving person, pag ikaw ngumiti, dahil part ng skill set mo ang pagngiti, totoong love na ba yung nararamdaman niya? True love. Probably. Diba? Most likely, ganun kasi prinsipyo eh. And the result will speak for itself. Now, let me remind again, pwede nyong baliwalain yung sinasabi ko. Pero, principles will work, will continue on working 100 years from now, thousands of years from now. Honesty will be honesty, courage will be courage, love will be love,
Creativity will be creativity. Commitment will still be commitment. Ngayon, kung ayaw nyo sa sinasabi kong prinsipyo, it's okay. Let me remind you na kahit na ayaw mo, gumagana ito sa mundo. Whether you like it or not. Okay? So, ganun yun. Now, kung gusto nyong i-reflect pa or palakasin yung grand design, what I want you to do is look for principles na tingin nyo magiging valuable para sa inyo. Saan kayo makakita ng principles? You can search sa internet. Pwede kayong bumalik sa mga idol nyo. Ano ba yung mga naging pag in-interview tong mga idol nyo, kahit nasa, kagaya ko, di ba? May mga musicians akong idol. Pag ini-interview sila, tinitignan ko kung ano yung principles na pinaniniwalaan nila. Sa business world, you can look for business people na may mga prinsipyo. Like, let's say, Steve Jobs. Ano ba prinsipyo ni Steve Jobs? Steve Jobs kasi, he wants to, yung kinreate niya sa Apple, di ba? Sinabi niya na, those crazy ones who think beyond, di ba? Are the ones who actually give positive changes sa world. Yung mga taong tinatawanan ng ibang tao, di ba? Yung mga taong sinasabihan na hindi pwedeng mangyari yan, are the ones na nakakagawa ng positive change. Why? Because they believe in a principle na pwedeng mangyari yan. Okay? Any question regarding the grand design? Okay, wala naman. We are not in control. Principles control. We control our actions, but the consequences that flow from these actions are controlled by principles. So, yun nga. Hindi mo makokontrol yung consequences. Principles ang magkocontrol niyan. You do bad, alam mo na kung anong mangyari sa'yo. Maging mabuti kang tao. Definitely, principles will reward you. Okay? Now,